Okay, quick update tayo sa BTC. Medyo free ako ngayon, so update tayo, no? So, sa nakikita natin sa BTC ngayon, nagre-range lang tayo, no? Pero itong araw na to medyo maganda ang candle natin. So, weekdays na, no? So, Monday na. So, nagkakaroon tayo ng some sort of push up ng, ano, no? After natin mag-week down. Meron tayong inaabangan dito, yung last update natin, na meron tayong potential parallel channel dito. Na ganyan. Na possible, ganyan yung itsura. Yan, some sort, ganyan. Or, pwedeng dito sa ito, no, parang ganyan ang unang ano natin, ang unang drawing natin, at meron tayong isa pang linya dito basically, no. So may possibility na since nakakabuo na tayo ng 1 2 pangalawang top dito, may pangatlo pang apat pa tayo dito, most likely ganito ang channel nito, no, ang parallel channel natin. So etong area to, hihintayin natin to magkaroon ng some sort of break, no? Magkakaroon ng some sort of break. Kailangan natin makita ang volume, kung magkakaroon to ng high volume sa break. So medyo pataas ang volume nito somehow, pero ano to, no, ano bang tawag dito, Saturday, Sunday to, so expected natin medyo mahina talaga to, at sa Monday lalakas talaga to. Pero hindi natin masasabi ang itsura natin sa general na overall volume netong range na to ay pabagsak. So, hindi pa to mako-consider sa tingin ko. Hindi pa mako-consider to as some sort of volume spike kung mag-breakout man to, no? Pwede tayo maka-expect ng mga fake out dyan. Pero yun nga, in case na mag-breakout at may ano, no, high volume expected natin, magkakaroon pa to ng higher targets. Okay? So, kung in case na hindi mag-higher targets agad-agad to, ang kakalabasan nito, no, ang pinaka-trading idea lang natin dito, trade range until it breaks, no. So basically, kapag nagtitish sa taas, pwede tayo mag-short. Pag dito sa ilalim, pwede tayo mag-long. Okay? So ganun lang ang aabangan natin. Pero sa natatandaan ko, ano nga bang TA natin dun sa last one, no? Kalimutan ko na. Masyadong busy sa trabaho na nakalimutan na yung mga pinag-TA, no? So meron tayong some sort of 5 waves dito. Tignan natin ang volume natin saglit. Third wave. Goods naman na may third wave tayo dito. So basically parang ganito ang itsura nito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 possible. Hindi natin sure kung tapos itong 5. So para makita natin na tapos na ang 5 mula sa 3 hanggang 4. Okay. So nasa ano siya, no? Nasa minimum target ng 5th wave, which is ang 1.272 at 1.236 area. Kaya tayo tumatambay dito sa area to. Kaya tayo nagre-range dito. Okay. So may possibility pang umangat to hanggang dito sa mga parts na to, no? Sa 57k. Basically itong box na to. Pwede pang mag-push up to dito sa 1.414, pero mas madalas na ini-skip niya tong step na to. Ini-skip niya yan madalas. At the direction na 1.618 yan. Okay, so ang next target natin in case, so pag mag-short kayo dito, stop loss lang, ha. In case na magbe-breakout tayo, kasi kaka-Monday pa lang, no, so ibig sabihin nag-start ang Monday na malakas, so may chances na dedire-diretso siya papuntang 1.618 na medyo mas mataas kaysa sa mag-reject, no. So medyo ingat dito sa short dito, ang potential short. Okay, so most likely ito ang susunod na target niyan. Tignan natin kung makakita tayo ng some sort of confluence dyan sa part niyan. So dito banda, ito lang, itong mga parts na to, no. At yung parang some sort of mini support dito na na-break natin ng malakas. So mukhang ganito ang itsura. Nasa 1.618. Kung titingin tayo ng daily, meron ba siyang mga mas importanteng type of medyo balimbing to, no, pero makikita natin yung start ng malaking mga candle break dito banda, yung start of rejection, then malakas na push to the downside, no. So possible na dito yung ano, no, is sa mga malalakas na level, ito 1.618 area, at doon na tayo magkakaroon ng some sort of potential lang na some sort of rejection para sa correction, no. So maganda to para sa bulls ang kakalabasan na actually, no. So titingnan natin ang fibs natin mula dito sa ilalim
punta dito, dapat makakita tayo ng 1.618 target. So sa logarithmic, no, sa logarithmic actually hindi siya maganda. Hindi maganda itsura nito. Kailangan mag 80k talaga to para maging, sabihin natin, third wave count siya. Pero mahirap kasi i-confirm yan ng ano, no. Syempre kasi ang basic pinaka basic diyan, kapag na-break na tong ATH, bull market agad yun most likely. So sa third wave dito pa siya makakapunta, which is hindi siya feasible na na hintayin. Masasabi ko, hindi feasible. So kaya natin ginagamitan ng regular chart. Kasi sa regular chart nakalagpas na tayo ng 1.618 target, no? So mapapansin din natin, no, kung nasaan ang fib 2 natin, 2 fib natin na potential push to the upside then rejection. So malaki ang probability kapag nakapunta tayo ng 2 fib na higher probability na meron tayong third wave. Okay? So nga alabasan, meron tayong ganito, no? Sobrang lang natin lahat to. Yan. Meron tayong first wave, second wave. Tapos dito banda yung third wave, no? Third wave na 2 fib. Mag-aaral tayo ng correction 4, then 5. Nakalabasan. So, pwede tayo maka-expect after neto ng some sort of 1, 2, kung saan man to paparating, meron tayong mas malaking number 3 na paparating dito, no? Doon din natin makikita yung some sort of head and shoulders pattern. Dito pa siguro yung malaking head and shoulders pattern, no? Na ganyan. Then ito yung pinaka ABC correction ng number 2 na ganyan, no? 1, 2, ABC, then pump. Okay, possible mangyari. Okay, so dito sa area to, no, wala tayong masyadong pag-uusapan. Hinihintay lang natin mag-aaroon ba to ng break, pero expect natin na malapit-lapit na yung some sort of bullish correction. Hindi na siya bearish, no? Kung mag-aaroon man siya ng bearish move, most likely corrective move lang siya, no? Hindi siya mag mega dump ng matindi na ganyan. Most likely hindi na ganun. Ang pinaka-correction niya siguro yung mga malalaki ang correction dito pa sa mga area to, kung magpo-push up pa, then yung mas medyo decently malaking correction, re-revisit siguro yung 44k, 45k, or itong mga area to, baka i-revisit yan. Basically 45k nga, no? Kailangan din natin bantayan yung volume, no? So ang volume nito medyo hindi natin sure, pero hindi pa ganun kalakihan, no? So madalas lumalaki yan sa mga importanteng breaks. So ito pa lang ang ito pa lang yung mga isa sa mga importante. Ito importanteng break. Meron tayo ditong nasaan yun? Ito ba importanteng break ba to? Hindi tayo parang makakita ng decent naman to, no? May mga mga mini volume spikes, which is goods naman. So may possibility na talagang nagbo-bull market si BTC, no? Kaso ito nga, no, medyo hindi natin gusto makita tong na medyo flat yung volume natin. Na hindi tayo masyado nag-spike every time na nagkakaroon tayo ng mga breaks dito. So last one siguro, tignan lang natin to bago natin tapusin yung BTC. Double check lang natin to saglit. 618 goods naman. Pag naka-log chart tayo, 0.88. So andi dito siya sa mga area ng ng kung saan tayo magre-reject nakasunod. Bandang 57,500 kasi ang natin, no, ang inaabangan natin dito yung alisin natin yung volume dito sa gata. So sa log chart meron tayong 0.88 which is final chance ng mga bears, no? Kaso naka-logarithmic chart to, so hindi ko sure kung papasok ba tong 0.88, pero ito ang mga madalas na pang fake break or basically pang fake dump or pang fake pump na makikita natin kunwari dito, no, sa COVID dump. Meron tayo dito na may malaki tayong fake dump, malaking fake dump, then biglang magpa-pump. Ang problema naman dito sa right side, etong push up ba na to napakalaking fake pump, no? Hindi natin masasabi.
Pero nakaka-break siya ng mga importanteng levels. Ito, nabibreak niya to. At soon, baka ito na rin mabreak niya. So, ang susunod na nito, ito na yung sunod, no? Itong 0.88, then yung ATH na agad. So, hindi natin masasabi, pero dapat bullish na to. Dapat bullish na to, ha? Kasi meron tayo, naabuo tayo ng potential third wave dito. Potential third wave. So, mas mataas ang probability na meron tayong bullish move dito. So, kung pupunta man tayo dito, pwedeng magkaroon ng corrective move after, then isa pang push up. Then, isa na namang malaking push down to. Malaking push down para sa second wave na malaki, second wave, then isa pang mas malaki na push up. Okay, so abangan lang natin yun, no? So may confluence tayo, meron tayong 0.88 dito, meron tayong ano nga bang value nun? Ito to 1.618 target ata yun. Taka lang, babalik tayo ng ng regular chart. Tama ba yun? Ito pala 2 fib pala, 2 fib. Sa regular, sa logarithmic chart, so ako nakita yung may parang isa pang 57k ata yun. Ito pala ata, no? Sorry. So dito pala, no? Meron tayong some sort of level dito. Yan, 57,400 at yung pinaka fib retracement ata. Tama ba? Fib retracement ba? Ito fib retracement. 57,700 500 area. Kung dito, tama ba itong yung ito ba yung ginawa ko kanina? Nakalimutan ko na agad. Hindi rin to, no? Ano bang ginawa ko? So meron tayong 1, 2, 3, 4. Kung dito hanggang dito 618 dapat to. 618 naman to, no? Nakalimutan ko yung ginawa ko kanina, no? Parang meron tayong 1.618 target dito sa 57,500. Pero abangan natin to, no? Abangan natin to. Okay? O baka ganito ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. So dito ganyan. Hindi na mahanap basta. So anyway, tapos na muna ang BTC. Tingnan tayo ng alts. So total 3. Actually di tayo mag-alts, no? Ano lang tayo, titingnan tayo ng total 3 saglit. Kasi nagkakaroon tayo ng some sort of break at meron tayong importanteng level dito na kailangan bantayan, which is ang 50% retracement rule. Okay? So mapapansin natin kung nasaan exactly nagpa-pump ang altcoins natin, no? Naka-regular chart pa to, hindi. So, sa logarithmic, na-reach niya na, first time niyang na-reach ulit, nang napakatagal ang 50%, no? 50% ng dump na to. So, andi dito na siya. Which is, last year pa ang ginawa ni BTC to, no? Last year pa, na naka-reach ng 50% or ng 0.5 fib. So, dito sa area to, mapapansin natin, meron tayong some sort of 1, 2, 3, yung mouse ko, nauubusan kasi ako mousepad. Teka lang, 1, 2, 3, 4, 5. May possibility na na-reach natin ang 5 waves na to. At dito sa mga area ito, magkakaroon tayo ng potential rejection. Hindi natin masasabi. At si BTC rin, no? Medyo overheated rin si BTC na mukhang malapit na siyang matapos mag-pump muna at magpapahinga siya eventually. Pwede natin ma-expect na medyo malaki ang ibabagsak ni altcoins. Okay? So, dito, no, kung titignan natin na RSI natin, medyo nag-create na tayo ng lower highs ng RSI, no? So, double check natin to. Lower high pa rin ba to? Parang flat na to, no? Ay, gagi, mali. So, ganito pala. Yan. So, medyo flat na to. Meron tayong high dito, meron tayong lower high, isa pang lower high, then flat. So parang meron tayong malaking some sort of bearish divergence dito, no? Kung titingin tayo sa weekly, mas apparent na meron tayong some sort of bearish divergence dito, no? Meron tayo dito at meron tayo dito.
So lower high pa rin to, no? Lower high. So mukhang ano, no, mukhang may possibility of retest tong push up na to. Hindi natin masasabi. Pero ang alam natin yun nga, pati sa weekly, no, overbought si BTC. So di tayo sure kung magpo-push up ba siya. Pero di rin ako magugulat kung at some point bigla siya mag-reject, no? So aabang lang tayo ng some sort of rejection niya. Then sa alts, pwede tayo mag-accumulate nun most likely after mag-dump ni BTC, no? Kasi medyo mahapde ang galaw ni alts, no? Kasi 50% retracement rule yun, no? At si BTC lagpas na 50%, no? So double check lang natin, ha. Lagpas 50% to, no? So ano pa, no? Last year pa, nung June pa, no? Ng 2023 pa siya nagkaroon ng 50%. Sa alts, napakahina ng alts. So lahat ng galaw na to hindi pa napupuntahan ni altcoins. Okay? So masasabi ko kung si altcoins pagdadump, siguro andi dito siya sa mga stages na to, no? Then mag-aaroon tayo ng corrective dump dito sa mga part na to. Tsaka siya magpo-push up after ma-confirm ni BTC. So isa pang confirmation target to, no? Itong 0.88. Kapag hindi nag-reject dyan at nag-push beyond sa 0.88, ma-expect nyo sa altcoins magra-rocket ship yun ng malakas, no? So abang-abang tayo kasi malaki ang probability na bullish tayo dito sa mga area to, no? So dito sa mga 57,700 area, iingat lang tayo kasi pwedeng mag-reject yan. Okay, so wala na tayong pwede pag-usapan masyado dito. Mukhang binibreak niya na yung range niya. Mukhang binibreak niya na yung range niya, no? So mukhang hindi siya nagbe-bear swing failure. So mukhang meron tayong some sort of confirmed breakout dito siguro. Sa 1 hour, kailangan pa natin hintayin ang candle na to. Itong bagong candle na to, kailangan natin hintayin mag-close. Kasi sa last candle, actually di siya nag-break, no? So pa-break pa lang. Kapag bumalik sa pailalim, doon tayo magkakaroon ng case ng bear swing failure. Okay, so pero masyado nang malaki itong push up natin, no? Pero hindi natin masasabi, tingnan mo natin ang volume natin one last time. Malakas tong volume na to. So followed by breakout, no? So kaka-start pa lang ng ng candle at na to, 9 minutes pa lang, pero ganito agad ang volume niya. So possible na lalagpas to. So kung hindi na pwede mag-short dito, yung ibig sabihin, no? Kasi ang kakalabasan, successful breakout to. At ang next target niyan, kung gagamit tayo ng yung parang pinaka basic target lang ng channel na to. Abot tayo ng mga bandang 55,500, no? Ang next target. Okay, tignan natin ang DXY saglit. Si DXY, mahina, no? Humihina ulit si DXY. Maganda to para sa BTC. So pasensya na kung piyok ako, no? Kasi gamit ko yung boses ko ngayong araw na to. May ginawa kasi akong kakaiba. Okay. So si BTC to, si DXY, mukhang magbe-break down. Mukhang magbe-breakdown to, no? At mukhang ang only way para maging bullish tong DXY ay leading diagonal na push down, fake breakdown, then magpa-pump pero yun nga, every time na nagdadump si DXY, time yun para mag-pump ni BTC at ni S&P 500 din. Okay? So si S&P 500, no, sa mga nakarang araw, nakapag-push up pa ulit siya, no? Nakaka-create na naman ng ATH, no? So maganda to, no? Kailangan natin abangan kung saan pwede mag-reject ni S&P 500. So kung meron tayong 1, 2, expected natin mukhang mukhang
Teka lang mukha bang may 5 waves dito? Hindi no? So mukhang ito pa lang yung 5 wave, second wave. Okay, so ibig sabihin ganito dapat ang itsura. Wala dito, papunta dito, papunta dyan. Malayo-layo pa to, pwede pang umabot ng 1/5 to, no? So kung regular chart tayo, dito pa, pwedeng dito naman sa kabilang 1/5 na to. Okay, so 5233 o kaya 54 tama ba? 5432. Okay? So 52. Ano kaya tong pulang to? 2.618. 2.618 ng alin? Hindi. Mga mga testing na naggalaw or fibs ng S&P. So anyway, ayun lang siguro update natin. Abang tayo ng galaw ni BTC. Mukhang nagbe-break na siya. So ang most likely na target niyan, may pit stop yan most likely sa 55,500 area. Meron tayong mga mini resistance rin dito, no? Ito, no, mini resistance. Kaso napakalit na resistance lang to. So ito, no, banda dito siguro. So mga 55k siguro ito. Yan. Usog natin dito Yan, mga mid resistance siguro yan nakakalabasan. Okay? So 55k, tapos ang susunod sa 57 yung isa sa mga medyo malaking resistance, 57,500. So abang lang tayo, ingat sa trades, no, at GG's boys. So yun lang.